A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Una, ang pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang papugay at paghingi ng pagpapala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka sa mga sumunod sa matuwid na landas. Binabati ko ang aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. At binabati ko rin ang mga kababayan ko ng magandang hapon sa inyong lahat. Nawa ang kapayapaan din ay mapasa inyo din. Nandito na naman po kami sa inyong harapan upang maghandog kami ng serbisyo upang magawa na naman namin ang aming obligasyon na ipaabot sa inyo at ipaliwanag kung ano ang pananampalatayang Islam ayon sa aming nalalaman. Marahil, marami tayong kababayan na nanggaling sa Pilipinas hanggang nakapunta sila dito sa Qatar, ay marami silang mga haka-haka o mga iniisip na mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. Bilang paglilingkod sa inyong mga kapatid, nandito kami upang ipaliwanag ayon sa aming makakaya. At nandito rin kami upang hindi kami mang-insulto, magpababa ng dangal ng iba pang pananampalataya. Kasi inutos din sa amin ayon sa malapit na kahulugan, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag ninyong insultuhin ang mga sinasamba ng hindi mananampalataya na sinasamba nila na katambal ko. At baka darating din ang panahon na insultuhin din nila ang sinasamba nyo. Ganun po ang inutos sa amin. Bilang obligasyon at karapatan ninyong mga kapatid na mga hindi mananampalataya sa pananampalatayang Islam, na mga hindi pa Muslim, ito po rin ay karapatan ninyo na iparating namin sa inyo ang tamang katuruan ng pananampalatayang Islam. Kasi sa katotohanan mga kapatid, ayon sa aming eksperyensya, na minsan maraming katanungan sa Islam, ngunit itinatanong ito na mga nais magtanong sa mga hindi Muslim. Ngayon, ang nagiging resulta, nasasagot sila ng hindi tama. Ito na po ang pagkakataon natin mga kapatid, sa programang ito, na kayo ay magtanong ng kahit na anong katanungan na sa tingin ninyo ay ito man ay hindi namin matatanggap, o ito man ay mapait, o ito man ay matamis. Amin itong sasagutin. Pero pag hindi namin alam, ay amin itong iiwanan at sasabihin namin, babalikan namin ito sa sunod nating pagkikita. Kasi bawal din po sa Islam ang magsabi ng patungkol sa propeta at patungkol sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kahit mabuti, kapag hindi naman nila sinabi, ay para na daw kaming naglagay ng upuan sa impyerno. Inshallah mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating programa, sa daloy ng ating programa, aking po tinatawagan ang aking kapatid na si Brother Khalid para sa pagbabasa ng maluwalhating Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zulkumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها علم اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillah, ang aking pong binasa ay nasa Suratul Sakator na sa malapit na kahulugan, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang mawain, ang ganap na pagmahal. Nalinlang kayo sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala na inyong pagyayabang sa pamamagitan ng pagpaparami ng kayamanan at mga anak. At patuloy kayo sa kaibangan at pagkalinlang na ito hanggang kayo ay makarating sa mga libingan at nilibing kayo roon. Hindi ganito ang nararapat na kayo ay magpalinlang sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga kayamanan na walang pag-aalinlangan. Napatutunayan ninyo na ang buhay sa kabilang buhay ay masigit na nakabuti para sa inyo. Muli, hindi ganito ang nararapat na kayo ay magpalinlang, bagkus ang mag-ingat kayo dahil walang pag-aalinlangang mapatutunayan ninyo ang masamang bunga ng pagkalinlang sa inyo. Hindi ganito ang nararapat na kayo ay magpalinlang sa pamamagitan na magpaparami ng iyong mga kayamanan. Kung batid lamang ninyo ang tunay na kaalaman, ay lalayo kayo mula rito. Kaagad ninyong ililigtas ang iyong mga sarili mula sa pagkawasak at walang pag-aalinlangan, makikita ninyo ang naglalagablab na apoy sa impyerno. Alhamdulillah po ang malapit na kahulugan na aking binasa. Alhamdulillah, dito pinaalanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang buhay dito sa mundo ay puro panlinlang laman. Sa ibang mga iskalar, ang sabi nila, sino man ang malalasing sa mga binulong sa kanya ay Satan, sila ay malulugoy dito sa ibabaw ng mundo. Alhamdulillah, yun po ang aking mababagi. Alhamdulillah, dito po ang aking kapatid. Ikaw, ganda mo na. Napaliwanag ko na. Maraming salamat kapatid sa iyong naibahagi ang pagbabasa ng maluwalhating Quran. Ganyan po kung paano basahin ang maluwalhating Quran. Inshallah. So, ayon sa buod ng sinabi ng ating kapatid na nagmula sa Quran, na katotohanan, ang mga nilikha dito sa mundo ay nalalasing sa mga ibinubulong ni Shaitan. Ano kaya yung mga ibinubulong ni Shaitan? Yung mga ibinubulong ni Shaitan ay yung mga makamundong bagay. Dahil sa pagkalasing sa mga makamundong bagay, ay nakakalimutan na nila na may Diyos pala na dapat sambahin. So, sa katotohanan, ang Islam ay nag-aanyaya po ito ng kapayapaan. Dahil ang kahulugan ng Islam ay pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Ang Islam din po ay galing sa salitang ugat na salam, na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang salam din po, sa kahulugang salitang Arabic, ang kahulugan nito ay ang security and peace. Sa katotohanan, may batas ang Islam na dapat sundin ng mga Muslim, na kung ang mga batas na ito ay susundin ng mga Muslim, katotohanan, ang isang Muslim, makakatagpo siya ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Sa katotohanan, ang kapayapaan ay hindi ito nakukuha ng kung sino mang individual, kung ano man ang kanyang katayuan, at kung ano man ang kanyang propesyon, bagos nakukuha ang kapayapaan sa pagsunod, pagtalima sa kautusan na nag-iisang Diyos. Sa katotohanan, ang mga Muslim, yaong mga sumusunod, tumatalima sa kautusan na nag-iisang Diyos. Sa katotohanan, hindi lamang tao ang tinatawag na Muslim, bagkus yung lahat ng mga nilikha na sumusunod sa kanyang kalooban. Halimbawa na lamang,
ng araw, ng buwan, at ng hangin, dahil linikha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa kanyang gusto at ayon sa kanyang kalooban, kaya ito ay tinatawag din na mga Muslim. Katulad din ng mga linikha na nasa kalingitan, katulad ng mga anghel at ng mga engkanto, meron din silang tinatawag na Muslim. So mga kapatid, hindi ko na papatagalin ang aking pagkapaliwanag sa inyo ng kung ano ang Islam at kung sino ang Muslim. At aking tatawagan ng aking kapatid na si Hasan para magbahagi ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ang kanyang ibabahagi kung ano ang kahalagahan ng kapatiran sa pananampalatayang Islam. Insyaallah po. Tatanggal na. Tika lang. Hawakan mo na lang. Tika lang. Alhamdulillah, syukran brother. Dito, tapat dito. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa aking mga kababayang Pilipino, naway ang kapayapaan at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating lahat sa araw na ito, insyaAllah. Bali, ang paksa na tatalakayan natin ngayon ay yung kapatiran. Ito ay inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa isang hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, wala tanajasu, wala tabagafu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Wa kunu ibadullahi ikhwana al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu, wala yakhdhiluhu, wala yakdhibuhu, wala yahkiru ataqwa hahuna, wa yasiru ila sadri thalatha mirati biasbil mar'i biasbil mar'i. Ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakamalapit na kahulugan nito ay yung unang hadith na binanggit ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, yung huwag kayong mag-inggitan sa bawat isa. At ang pangalawang sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tanajasu, huwag labis taasan ang presyo sa bawat isa. At sabi niya, huwag kayong magalit at huwag kayong magtalikuran sa bawat isa. Wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag bintahan ng iba sa ibinibinta ng iba. At subalit, maging ikaw o mga kapatid o mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakapatiran. Ang Muslim ay kapatid ng Muslim. Huwag kayong, itong sinasabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unang hadith na yan, kanyang binanggit, huwag kayong mag-inggitan. Dahil karamihan sa atin, ito ang sakit sa ating mga tao na naiinggit sa, kung mayroon tayong nakita sa ating kapatid, sa ating kapwa-tao na bagay na kumbaga wala sa atin, tayo naiinggit at ito'y hindi pinapayagan sa Islam, ito'y hindi pinapahintulutan sa aming mga Muslim. At sa atin din, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikha ay hindi pinapayagan ang isang tao mainggit sa kanyang kapwa-tao dahil sa inggit na yun, ayun ay kakaphamak niya. Dahil sa inggit na yun, na namumuo sa kanyang puso, sasabihin niya, iniisipin niya na sana mawala na lang yung ari-arian niya, yung kayamanan niya, o yung magandang trabaho niya. Kung yun ang inggit at yun ang magpapahamak sa atin, ito ang nangyayari sa atin sa kasulukuyan ngayon. Dahil sa inggit, nakapatay ang isang tao. Dahil sa inggit, nakagawa ng kamalian ang isang tao. Ang pangalawang sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tanajasu. Ito yung pagpataas ng presyo ng ating tinitinda. Ito mga kapatid, bilang paalaala sa ating mga kapwa-tao, sa ating kapatiran, na ang pagpataas bigla ng ating paninda, o mayroon tayong paninda na, halimbawa sa mga nagtitinda sa mga mall, sa mga bangkita, nagpapataas tayo ng paninda, bigla na lang sasabihin natin, mayroon kang nakita, mayroong kapatid ka, o kapwa mo na
bumibili doon, nakita mo siyang bibili siya doon. Para sirain mo siya at pumunta ka doon sa may-ari ng tindahan at sabihin mong, bibilin ko yan ng, pagpalagay natin, 30 reals. Tapos ang makakaya lang ng ating kapatid is 25 reals. Ginawa mong, siniraan mo ang iyong kapatid at binili mong pinataas mo ang presyo bagkus hindi mo naman bibilhin. Kung mabili man iyon ng ating kapatid o ng ating kapwa, medyo mabigat sa kanyang puso at ito ay dahilan ng iyong pagkakasala dahil sa bigla mong pinatas sa iyong kapatid na dapat mabili niya sa tamang halaga. Huwag mong pataasan na hindi mo naman bibilhin. At ang pangatlong sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, wala tabaghafu. Sabi niya, huwag kayong magalit o huwag kayong mag-away. Huwag mong awayin ang iyong kapatid o sirain ang iyong kapatid. Bakit? Dahil ito'y hindi pininintulot sa Islam. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Ang lahat ng magkakapatid, ang lahat ng mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakapatid. So wala tayong karapatan na sirain o saktan siya o magalit sa kanya. Bagkus, magagalit lamang tayo sa kapwa-tao natin kung ang kanyang ginagawa ay haram. Gumagawa siya ng kawalang hiyaan, yung pananalita niya, yung kilos niya na hindi naaayon sa katuruan. Yun lamang, doon tayo magalit sa kanyang ginagawa. Bagkus, wala tayong karapatang magalit sa ating kapwa tao. Bakit? Ang doon tayo dapat magalit sa kanyang ginagawa. Bagkus, siya mismo na gumagawa, huwag tayong magalit doon. Dahil siya tao lamang at nagkakasala at nagkakamali. Yun ang nature ng isang tao, nagkakasala at nagkakamali. Bagkus, kung mayroon kang kakayahan na payuhan siya, o kaya ipapaliwanag sa kanya kung alin ba yung tama, o ito ba'y sa kanyang paningin ito'y tama, pero sa paningin ng kalahati ay mali, papayuhan mo siya. Nang sa ganun, maiwasan yung pagkakasala sa bawat isa. At ang sabi pa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag yung bintahan ang iba sa binibinta ng iba. Ito mga kapatid, ito tumutukoy dito sa yung mga ngalakal na kadalasan nangyayari na sinasalat yung mamimili. Bakit? Tingnan natin sa kasalukuyan ngayon. Nagtitinda tayo kung saan-saan. Lalo na sa ating mga kapatirang Muslim, magtitinda kung saan-saan. Tapos, may mga customer tayo. Tapos tayo naman magpapanggap ng customer. Halimbawa, meron tayong isang kapatid na yun na lang isa ng kanyang produkto na kailangan niyang ma-dispose na yon. Nang kasi ganun, makabili naman siya ng panibago. Ngayon, nakita mong mayroong pumapasok na customer. Pumupunta ka ngayon, nagpapanggap ka na customer at sinasalat mo ang iyong kapatid na sabi, pare, dito ka, mayroon akong binibinta. Pareho din dyan at bibigyan kita ng mura, may discount. Bilhin mo lang to. Halika, pasok ka dito. Dito ka sa akin. Huwag mong bilhin yan. Hindi pinapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang itong tinuturo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pinahintulot sa atin na salatin o sirain ang paninda ng ating kapatid. At ang sabi pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bilang magkakapatid, lahat tayo magkakapatid sa pananampalataya o kapatid tayo, yung kapatid ng mga ninuno natin ay nagmula kay Adan, lahat tayo magkakapatid. Lamang nagkaiba tayo sa pananampalataya dahil ang bawat isa mayroong mga pananampalataya na pininiwalaan na nag-isa at tunay na Diyos. Bagkus itinuturo sa atin yung tamang asal, ang tamang pag-uugali kung paano na tayo hindi makasakit sa ating kapwa. Dito mga kapatid, tingnan natin ang sitwasyon ng sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, huwag mo siyang aphin o di kaya'y sinabing, hindi pa hayaang huwag tulungan. Ito mga kapatid, sa abot ng ating mga kakaya na tulungan natin ang ating kapatid sa tama at sa mabuting pamamaraan. Dahil ito ay pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magtulungan kayo doon sa mga mabubuting gawa at may kabanalan. At huwag kayong ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magtulungan doon sa mga hindi magaganda at ang pagsuway sa dakilang tagapagligao sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay in-encourage tayo na magtulungan. Hindi yung tutulungan natin ang ating kapatid, ang ating kapwa sa masasamang gawain. Hindi yun pinapahintulot sa atin.
Kung wala man siya sa pananampalataya, tulungan natin siyang manumbalik sa pananampalataya. Dahil yun ang turo sa atin, na ituro yung tama at iwaksi yung mga mali. Iwasin yung haram, yung mga kamalian. Yung pagsamba sa nag-iisang Diyos, ituro yun ang tama. Yun na yun ang tama. At bawal sa atin yung tawag nating saktan ng ating kapwa-tao, ang ating kapatid. Bakit? Haram sa atin ang dugo. Ibig sabihin, bawal sa ating saktan siya kung anumang mayroon kayong alitan. Hindi mo pwedeng palabasan ng dugo. Yun ay hindi pinahintulot ng Islam. Nasaktan mo ang iyong kapwa sa inyong lakas dahil sa inggit, sinaktan mo siya. Hindi pinahintulot yun. Dahil lahat tayo magkakapatid at sa Islam, tinuturo sa Islam, lahat ng mga magkakapatid na Muslim ay magkakapatid sa pananampalatayang Islam ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inamal mu'minuna ikhwa. Kung ikaw sinuway mo yung katuruan o sinuway mo yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ibig sabihin hindi mo mahal ang iyong kapatid. Na sinaktan mo ang iyong kapatid, sinaktan mo ang iyong kapwa, hindi ka matatawag na tunay na mananampalataya. At sabi pa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag mong kamkamin ang kanyang ari-arian, ni sirain ang kanyang karangalan. So ibig sabihin nito mga kapatid, wala tayong karapatan na kamkamin kung anumang meron siya na kanyang pag-aari, ni libakin siya o sirain ang kanyang puri o kanyang karangalan, dahil tayong lahat ay nagmula sa iisang ninuno at tayong lahat ay magkakapatid. Lalong-lalo na sa aking mga kapatiran sa Islam, magkakapatid sa Muslim, hindi pinahintulot sa atin na sirain, saktan ng ating kapatid o sirain ang kanyang karangalan. Bakit? Dahil ito'y haram sa Islam. Ito'y pinagbabawal talaga sa Islam. Ito'y turo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.